pinag-usapan namin ni brother yung Granada. Ulit sa English, no? Tama ba? Pinapakita rito yung Granada ay isang simbolo ng kasaganahan ng buhay. At pinapakita rito na kung tayo, kasi pag nakita kayo ng puno ng Granada, sabi ko kay brother, parang puno siya ng bayabas, pero yung trunk niya medyo maliliit. Tapos pag namunga siya, nakaganyan siya, para siyang bell. Pero pag biniyang mo siya, yung tunay na hinog na Granada ay pulang-pulang talaga siya. At napakarami niyang buto. Pag kinain mo siya ng hilaw siya, yung medyo hilaw pa siya, maasim na hindi mo maintindihan yung lasa niya. Pero pag kinain mo siya ng hinog na siya, at piniga mo siya, sobrang katas niya. Yung kulay niya ay kulay ng cherry. Pag piniga mo siya. Isa lang pinapakita rito na kanya sinabi ko, pag di pa siya hinog, maasim siya. Sa harapan ng Panginoon, pag tayo ay hindi pa hinog, at hindi tayo nagtatamasa sa Panginoon, maasim tayo sa tingin ng mga kapatid. At maasim yung pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. Wala tayong kahayagan. Pero pag tayo ay nahinog na sa harapan ng Panginoon, sinasabi dito yung hinog yung Granada, dito natin maihahayag yung buhay ng Panginoon. Nagustuhan ka dito yung pisngi. Yung pisngi niya, di ba? Yung pag nakita mo talaga siya, yung nakita na ba kayo ng artista talaga, yung talagang artista na pag nakita niyo siya, parang gusto niyo kurutin yung mukha niya kasi napakakinis talaga ng mukha niya. Ganun yung kahayagan ng Granada pag nakita niyo siya. Kaya sa atin, sa harapan ng Panginoon, pinapakita dito na kailangan natin masipsip talaga yung mismong, sabi niya kasi, ito yung kasaganahan ng buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya the more na tayo ay nagtatamasa sa Panginoon, iba yung tingin talaga ng tao sa'yo. Talaga, yung Diyos merong kahayagan tungo sa loob. Kaya salamat sa Panginoon. Dito sinasabi na kailangan yung walking and living natin must be restricted. We should have a proper Christian life. And then dito na-enjoy ko na as we are enjoying Christ, talagang ma-express ito and makikita ito na ibang tao sa ating facial expressions or sa ating living. Wherein kahit down na tayo, may mga problems, but then we are still rejoicing and praising the Lord. So salamat sa Panginoon sa pagpapakita sa atin that we should just enjoy Him and experience Him every day. Ang Panginoon ang tunay nating pomegranates. Ang pagkatinamasa natin ng Panginoon bilang tunay na ripe pomegranate, enjoy natin yung abundance and the beauty of life. So, nasa ba yung abundance and beauty of life ng Panginoon? Kapag naranasan natin ang Panginoon bilang the resurrected one. So, kapag na-experience natin ang Panginoon as the resurrected one, we can also experience the power of His resurrection. So, sa life ng Panginoon, nandito lahat ng power. So, kung ano man yung experience natin sa life, even if we will experience pressure, persecution, troubles, and conflicts, we will still realize the sweetness and satisfaction of Christ within us. So, we need to keep on enjoying Christ as the ripe pomegranate. The more na na-experience natin ng Panginoon, the more we will realize His love toward us. So, kapag na-enjoy mo yung love ng Panginoon, you will be willing to be restricted by the Lord.
Hindi restriction in a way of, kasi may sarili kang ethics, may sarili kang morality, may sarili kang philosophy, or magaling kang mag-self-control. Kasi lahat naman ng natural things, may limitations yan. Kahit gaano ka pakabait, darating ang time the Lord will expose you na everything has limitations. But the life of the Lord, the resurrection life of the Lord, the power of His resurrection has no limitations. So you will be willing to be restricted, you will be willing to be controlled by the Lord. So we just need to keep on enjoying the Lord as the right pomegranates. So na-enjoy ko po dito sa yung pomegranate shows is a rich expression of life. Kaya yung verse po na pinread natin sa 2 Peter chapter 1 shows the development of the excellencies of virtue by the enjoyment of the divine nature. So the more we grow in life, the more we mature in life, we will become pomegranates. The more we love the Lord Jesus, the more that we are willing to be controlled and regulated by Him. And as a result, tayo ay lalago sa buhay. Tayo ay grow in life. So kaya kailangan natin makita dito na whatever we speak in the church must be from a divine origin. We need to take the Lord as our divine source. So that in that way, whatever we are speaking is of life and not of ourselves. Kaya very real and very practical to us that the church should be the beautiful expression of life. When each one of us is the pomegranate, then whatever we are doing, whatever we are speaking is of life. Salamat sa Panginoon. Hindi ko alam itong ano lang ito yung pomegranates. Ang alam ko kasi granada yung sumasabi. Pero salamat sa Panginoon sa MR natin. Pinakita rito yung prutas na granada. Yung lahat ng kagandahan, yung express na ni Brother Bernie kanina, na ba't alam mo yung granada? Sabi ko, bakit hindi ko alam yun? Pero salamat sa Panginoon dahil ipinamita sa atin na yung kagandahan mismo ng Panginoon. Diba? Pero sabi niya, sa harapan ng Panginoon, siya lamang yung tanging nakakaalam ng ating mga kagandahan. Kaya yun yung talagang pagtatamasa natin sa harapan ng Panginoon. Kung paano yung pamumuhay natin sa araw-araw. Kaya salamat sa Panginoon. Pinakita din dito yung yung halamanan. Diba? Yung halamanan na handoon yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng muli. Diba? Yung pagpusbong ng tungkol ni Aaron. Salamat sa Panginoon dahil dito sa halamanan na ito, makikita natin yung kasaganaan ng bunga, yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng muli.